Sa ilalim ng tirik na araw, isang babae ang sinipa sa harap ng publiko. Sinunog ang kanyang sasakyan dahil lamang sa pagtanggi niya sa kotong. Kumpiyansa si Kapitan Arman na ang dahas ang magpapaluhod sa babae. Ngunit nagkamali siya ng malaki. Ang apoy na iyon ang gumising sa natutulog na kapangyarihan ng anting-anting sa dugo ni Carla. Mula sa pagiging biktimang inapi, siya ay naging isang bangungot. Ito ang mga sandali kung paano winasak ng isang babae nang mag-isa ang isang grupo ng mga tiwaling pulis sa gitna ng highway. Tanghaling tapat noon, katamtaman ang bilis ng pagmamaneho ni Carla sa kanyang paboritong kotse sa gitna ng nakapapasong init ng lungsod ng Maharlika. Tila nagbabaga ang aspalto sa kalsada. Todo ang lakas ng aircon upang labanan ang init mula sa labas. Mula sa radyo ay naririnig ang isang kanta na sinasabayan niya ng mahinang paghuni. Ang lahat ay tila normal, payapa at walang alalahanin. Simple lang ang iniisip ni Carla. Gusto niyang makarating agad sa kanyang pupuntahan, tapusin ang kanyang personal na sadya, at umuwi para magpahinga. Wala ni katiting na masamang kutob ang pumasok sa kanyang isipan. Ang daanang iyon ay daan-daang beses na niyang dinaanan sa loob ng maraming taong paninirahan niya sa lungsod nang walang naging problema. Gayunpaman, ang kaginhawaang iyon ay biglang naabala nang makita ni Carla na ang pila ng mga sasakyan ay bumabagal sa hindi pangkaraniwang paraan ilang daang metro sa unahan. Pinasingkit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang aninagin kung ano ang nangyayari sa pamamagitan ng windshield ng kanyang sasakyan na nagsisimula ng alikabukan. Sa unahan, ilang opisyal na nakauniporme ng pulis ang nakatayo sa gitna ng kalsada, nagmamando ng trapiko gamit ang mga kamay na magaspang at magulo ang kumpas. Walang opisyal na karatula ng checkpoint, gaya ng dapat sa tamang proseso. Doon na nagsimulang makaramdam si Carla na may mali. Sinasabi ng instingto ni Carla na hindi ito opisyal na checkpoint, kundi isang iligal na operasyon ng pangungutong na madalas na bumabagabag sa mga residente. Gusto sana niyang mag-u-turn o humanap ng ibang daan, ngunit masyado nang siksikan ang mga sasakyan sa likuran. Nagsimula nang magbusina ang mga sasakyan na pumwersa sa kanya na umusad ng dahan-dahan kasunod ng pila patungo sa mga pulis. Bumilis ang tibok ng puso ni Carla, hindi dahil sa may kasalanan siya o wala siyang dalang lisensya. Kumpleto ang lahat ng kanyang dokumento. Alam lang niya na ang pakikipag-usap sa mga tiwaling opisyal sa kalsada ay laging nag-aaksaya ng oras at lakas. Hinawakan ni Carla ng mas mahigpit ang manibela, huminga ng malalim at inihanda ang sarili sa anumang mangyayari. Sa wakas, huminto ang sasakyan ni Carla sa tapat mismo ng isang pulis na ang mukha ay natatakpan ng maskara. Nang walang pagbati, agad na itinuro ng pulis ang gilid ng kalsada gamit ang kanyang naninigas at maotoridad na hintuturo. Bumuntong hininga si Carla, pinihit ang manibela at pumarada sa isang mabuhangin at mainit na lugar sa tabi ng isang makeshift na police outpost. Mula sa side mirror, nakita niya ang isang lalaking may matipunong pangangatawan na naglalakad palapit ng may mabibigat na hakbang. Siya si Kapitan Arman, ang figurang mukhang pinakamakapangyarihan sa kanila. Nilapitan ni Arman ang sasakyan ni Carla nang nakabusal ang dibdib, tila siya ang hari ng kalsada. Ang kanyang combat boots ay humahampas sa aspalto at mabuhanging lupa, lumilikha ng malakas na tunog na sadyang ginagawa para manakot. Hindi siya agad kumatok sa bintana. Inikutan muna ni Arman ang sasakyan ni Carla. Sinuyod ng kanyang mga mata ang kaha, ang mga gulong, hanggang sa plaka, na tila naghahanap ng pagkakamali. Mula sa loob ng sasakyan, pinagmasdan siya ni Carla ng maihalong inis at pagiging alerto. Nakahanda ang kanyang kamay sa buto ng bintana. Nang maramdaman niyang sapat na, tumayo si Arman sa tabi ng pinto ng driver at kumatok ng malakas sa salamin. Hindi ito magalang nakatok kundi isang utos. Nang ibaba ni Carla ang bintana, agad na pumasok ang mainit na hangin na maihalong amoy ng pawis at alikabok ng kalsada. Hindi bumati ng magandang hapon si Arman. Tinitigan niya si Carla ng matalim at maihalong pangmamaliit. Bumaba ka, maikli niyang sabi sa boses na malalim at paos, habang sumisenyas ang kanyang kamay na lumabas agad si Carla mula sa sasakyan patungo sa init ng kalsada. Sinubukan ni Carla na manatiling kalmado. Tinitigan niya sa mata si Arman at magalang na tinanong ang dahilan kung bakit kailangan niyang bumaba. Gayunpaman, hindi sinagot ni Arman ang tanong.
Sa halip, bulyaw siyang sumagot sabay hampas sa bubong ng sasakyan gamit ang kanyang palad, lumilikha ng nakagugulat na kalabo. Sabi ko bumaba ka. Huwag ka ng maraming tanong. Sumunod ka sa proseso ng inspeksyon, sigaw niya, sadyang nilalakasan ang boses para marinig ng ibang motorista. Habang pinipigil ang galit na nagsisimulang kumulo sa kanyang dibdib, binuksan ni Carla ang pinto at humakbang palabas. Lumapat ang kanyang paa sa aspalto sa gilid ng kalsada, nararamdaman ang init na agad na yumakap sa kanyang katawan. Tumayo ng tuwid si Carla sa harap ni Arman, sinusubukang ipakita ang pakikipagtulungan kahit alam niyang pinaglalaruan lang siya. Nang makita ang pagsunod na iyon, umisi ng mapang-uyam si Arman. Pakiramdam niya ay nanalo siya dahil napilitan si Carla na lumabas sa kanyang komportableng pwesto. Pagkatapos ay tumayo si Arman ng napakalapit, nilalabag ang personal na espasyo ni Carla. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang pisikal na kalamangan at mas malaking katawan para i-pressure ang mentalidad ni Carla upang maramdaman nitong maliit siya at walang laban. Nagsimula ang inspeksyon. Ngunit ito ay isa lamang palabas para humanap ng butas para sa pangingikil. Hiningi ni Arman kay Carla ang rehistro, lisensya, at sa tonong nagmamadali. Tila ba si Carla ay isang kriminal na pinaghahanap? Iniabot ni Carla ang lahat ng dokumentong kinuha niya sa kanyang bag, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay hindi dahil sa takot, kundi sa pagpipigil ng galit sa asal ng alagad ng batas sa kanyang harapan. Marahas na binalik-baliktad ni Arman ang lisensya at rehistro, as if hinahanap ng kanyang mga mata ang expiration date o anumang pagkakamali sa detalye. Ngunit wala siyang nahanap dahil si Carla ay isang mamamayang masunurin sa mga papeles. Naubusan ng ideya dahil kumpleto ang lahat ng sulat, ibinaling ni Arman ang atensyon sa pisikal na kondisyon ng sasakyan sa paraang hindi karaniwan at labis. Sinipasipan niya ang mga gulong na tila tinitingnan ang hangin, sumilip sa ilalim ng sasakyan at binuksan ang likurang pinto ng walang paalam. Nagsimula siyang magsalita ng mga teknikal na bagay na walang katuturan. Sinabi ni Arman na masyadong madilim ang tint kahit na ito ay standard ng pabrika. Gumawa rin siya ng dahilan na ang posisyon ng plaka ay hindi raw sumusunod sa pinakabagong pamantayan na sa totoo lang ay wala namang ganong patakaran. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay isang pagtatangka ng manipulasyon upang lituhin ang biktima at ipadama na may kasalanan ito. Ang rurok ng sandiwara ay nangyari nang humarap muli si Arman kay Carla habang hawak ang isis-isi na nakaipit sa pagitan ng kanyang hintuturo at hinlalato. Maraming violation dito, miss. Patong-patong na kaso. Kapag pinroseso ko ito hanggang korte, sabi niya sa tonong nagkukunwaring nag-aalala, ngunit puno ng nakatagong banta. Nagsimula siyang magbanggit ng mga numero ng batas ng basta-basta. Sinusubukang takutin si Carla sa banta ng pag-impound ng sasakyan at proseso ng pagdinig na maaaring tumagal ng ilang buwan. Sumulyap si Arman sa kanyang relo, nagkunwaring abala, saka tinitigan si Carla nang may makahulugang tingin. Tila nag-aalok ng mabilis na solusyon. Kung gusto mong mabilis at walang abala, ayusin na natin dito, sabi niya, sa wakas ay binitiwan ang susing pangungusap. Inilapit ni Arman ang kanyang mukha at ibinulong ang halagang nakakalula. 2,000. Isipin mo na lang na pambayad sa abala. Para makaalis ka na agad. Ang hiling na 2,000 piso para sa pagkakamaling hindi naman totoo ay napakatawa sa pandinig ni Carla. Ngunit puno ng kumpiyansa ang tingin ni Arman sa kanya. Sigurado siyang pipiliin ng babae sa harap niya na magbayad kaysa makipag-away sa gitna ng mainit na kalsada. Sa isip niya, nasa bulsa na niya ang pera. Madaling biktima sa katanghalian tapat. Natahimik sandali si Carla nang marinig ang halagang binanggit ng ganoon kadali. Uminit ang dugo ni Carla, hindi dahil sa halaga ng pera, kundi dahil sa prinsipyo ng katarungan na niyuyurakan mismo sa harap ng kanyang mga mata. Tinitigan niya ng diretso sa mata si Arman, inalis ang pagdududa, at itinuwid ang kanyang balikat bilang tanda ng paglaban. Sa boses na mahinahon, ngunit matatag at may otoridad, sumagot si Carla. Hindi ako magbabayad. Ipakita niyo sa akin ang opisyal na tiket. Isulat niyo kung anong batas ang nilabag ko at ako mismo ang aayos nito sa korte. Ang sagot na iyon ay malinaw na hindi ang inaasahan ni Arman. Ang mukha niyang kanina ay puno ng tusong ngiti ay biglang nanigas at namula.
Ang pagtanggi ni Carla ay narinig ng malinaw ng ilang tauhan ni Arman malapit sa outpost kaya napalingon sila. Pakiramdam ni Arman ay sinampal ang kanyang dignidad sa harap ng kanyang mga tauhan ng isang babae. Muli niyang ginipit si Carla. Huwag kang magmarunong. Gusto mong i-impound ko ang sasakyan mo. Kapag pumasok na yan sa impounding area, mahirap at mahal na ang paglabas, mabuti pang mag2,000 ka na ngayon. Tapos na. Ngunit hindi na tinag si Carla kahit kaunti sa banta. Lalo pa siyang tumapang na humamon pabalik. Sige, I hold nyo kung may basehan talaga. Pero hinihiling ko na ipakita nyo muna ang mission order ninyo para sa checkpoint na ito. Nasaan ang karatulan ng checkpoint? Kayo ba ay pulis o mga holdaper na nakauniforme? Ang mga tanong na iyon ay sunod-sunod na binitiwan, direktang inaatake ang legalidad ng operasyong kanilang pinapatakbo. Ang mga tanong ay sapul sa target at naghubad sa maskara ni Arman sa publiko. Biglang tumahimik ang paligid. Ang ingay ng kalsada ay tila humina, nag-iwan ng tensyon sa pagitan ni Carla at ni Arman. Namula ang mukha ni Arman, pinipigilan ang galit na kumukulo dahil sa kahihiyan. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang liig, ang kanyang hininga ay bumibigat at magaspang gaya ng isang toro na handang sumuwag. Hindi niya inakalang ang babaeng inakala niyang mahina ay maglalakas loob na labanan siya gamit ang tamang lohika ng batas. Ang kanyang marupok na ego ay nasaling. Pakiramdam niya ay hinahamon ang kanyang kapangyarihan at hindi niya ito pwedeng palampasin. Muling humakbang pasulong si Arman. Sa pagkakataong ito, tinanggal na niya ang pisikal na distansya. Nakatayo siya ng napakalapit upang takutin si Carla gamit ang kanyang malaking pangangatawan. Ngunit nanatiling nakatayo si Carla, matatag na parang bato. Sa huli, naubos na ang pasensya ni Arman. Ang lohika at katinuan ay naglaho, natakpan ng ulap ng emosyon dahil sa pakiramdam na nilalabanan ng isang sibilyan. Nang walang anumang pasabi, gumawa si Arman ng biglaang kilos na duwag at brutal. Ang kanyang kanang paa na nakasuot ng combat boots ay buong lakas na humampas sa hita ni Carla. Ang tunog ng malakas na pagtama ng sapatos at katawan ay malinaw na narinig, nag-iwan ng kirot na tumutusok. Isang pisikal na pag-atake na sadyang hindi nararapat gawin ni Numan, lalo na ng isang alagad ng batas. Ang katawan ni Carla na hindi handa sa pag-atake ay agad na nawala ng balanse. Sinubukan niyang abutin ang katawan ng sasakyan sa tabi niya para kumapit. Ngunit ang tulak ng sipa ay masyadong malakas. Bumagsak si Carla at sumubsob sa magaspang na aspalto. Ang kanyang tuhod at palad ay humampas sa ibabaw ng kalsada na sapat ang init para pasuin ang balat sa loob ng ilang segundo. Ang hapdi at init ay agad na gumapang mula sa balat na nasugatan ng aspalto, humalo sa matinding sakit sa hita kung saan tumama ang sipa ni Arman. Tila bumagal ang ikot ng mundo habang nakahandusay si Carla sa mainit na aspalto. Pumasok ang alikabok ng kalsada sa kanyang ilong at bibig habang ang mga butil ng buhangin ay dumikit sa kanyang bala. Naudlot ang hininga ni Carla dahil sa gulat at shock. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa nakasisilaw na langit. Pilit pa ring pinoproseso ng kanyang utak ang katotohanan na siya ay sinaktan ng pisikal ng isang pulis sa pampublikong lugar. Ang sakit sa kanyang katawan ay totoo, ngunit ang sakit ng kahihiyan sa kanyang dangal ay mas tumutusok sa dibdib. Samantala, nakatayo si Arman na matayog sa ibabaw ng nakahandusay na si Carla, nakatingin sa ibaba na may nakakatakot at nasisiyahang ngiti. Pakiramdam niya ay bumalik na ang kanyang kapangyarihan, na ang dahas ay ang tanging sagot para patahimikin ang sinumang mga ngahas na sumuway sa kanya. Kaya kung sinabihan ka, sumunod ka. Walang hiya kang babae, sigaw niya sabay dura sa gilid, ipinapakita ang ganap na dominasyon. Wala ni katiting na pagsisisi sa kanyang mukha. Pakiramdam ni Arman ay karapatan niyang gawin ang karahasang iyon bilang parusa sa lakas ng loob ni Carla na tanggihan ang kanyang utos. Ang mga motoristang dumadaan ay nagbagal ng takbo, saksi sa nakakapanindig balahibong eksena na maihalong takot. Ngunit wala pa ni isa ang naglakas loob na tumulong. Hindi pa nakontento si Arman na makita si Carla na nakasubsob sa aspalto habang nakangiwi sa sakit. Para sa kanya, hindi pa kumpleto ang tagumpay hanggat may natitira pang dangal ang biktima para tignan siya ng palaban. Sa malalaking hakbang, naglakad si Arman patungo sa sulok ng makeshift outpost na may toldang trapal kung saan may isang lumang plastik na timba na puno ng maruming tubig.
Ang tubig na iyon ay maaaring pinaghugasan ng kamay o tira mula sa radiator. Maasim ang amoy at nakakadiri. Ngunit para kay Arman, ang tubig na iyon ay karagdagang sandata para wasakin ang mentalidad ng babaeng lumaban sa kanya. Padabog niyang hinablot ang hawakan ng timba. Umalor ang tubig sa loob at natapon ng kaunti sa kanyang sapatos. Walang pakialam si Arman. Agad siyang bumalik kay Carla. Si Carla, na sinusubukan pa lang na ipunin ang lakas para bumangon gamit ang kanyang siko, ay biglang nakita ang malaking anino na muling lumalapit. Bago pa siya makakilos o maprotektahan ang mukha, iniayod na ni Arman ang timba at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa katawan ni Carla. Narinig ng malinaw ang pagtama ng tubig sa katawan ng tao, kasunod ang pagtilamsik nito sa tuyong aspalto sa paligid. Binuhusan ng maruming tubig ang ulo ni Carla, dumaloy sa kanyang mukha at liig, at binasa ang buong katawan niya. Ang lamig ng tubig ay sumalungat sa init ng aspalto, lumilikha ng nakabibiglang pakiramdam na nagpatigil sa paghinga ni Carla. Ang suot na damit ni Carla ay basang-basa na ngayon at nakadikit sa kanyang katawan sa paraang napakasagwa sa pampublikong lugar. Ginawa ito ni Arman ng may buong kamalayan upang hiyain si Carla ng moral sa harap ng publiko. Gusto niyang maramdaman ni Carla na marumi siya, maliit at maging katatawanan ng sinumang daraan. Tumutulo ang maruming tubig mula sa dulo ng ilong at baba ni Carla, humahalo sa alikabok ng kalsada na naging manipis na putik sa kanyang balat. Nanginginig si Carla. Hindi dahil sa temperatura ng tubig, kundi dahil sa ragasan ng emosyon, galit at hiya na nagsama-sama. Humahampas ng malakas sa kanyang dibdib. Basta na lang itinapon ni Arman ang walang laman na timba hanggang sa gumulong ito ng maingay sa aspalto. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, isang tawang dumadagundong. Ayan, para lumamig ng kaunti ang ulo mo. Lalaban ka pa ba sa pulis? Ha! Sigaw niya ng puno ng tagumpay habang nakapamiwang sa harap ng basang-basa at nakahandusay na si Carla. Aliw na aliw siya sa eksena, pakiramdam niya ay siya ang Diyos na nagtatakda ng kapalaran at hindi sakop ng batas. Ang panghihiyang ito ay dinisenyo upang ganap na wasakin ang diwa ng pakikipaglaban ni Carla, upang siya ay matrauma at magsisi habang buhay dahil naglakas loob siyang humindi kay Kapitan Arman. Ngunit, hindi alam ni Arman na ang kanyang mga kilos ay gumigising sa isang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa simpleng legal na paglaban ng isang sibilyan. Ang sitwasyon sa highway ay naging isang nakakatakot na dula. Bawat motorista ay bumabagal, ang mga sasakyan ay gumagapang, at ang mga naglalakad ay humihinto sa kabilang bangketa na may mukhang puno ng tanong at takot. Nasasaksihan nila ang isang dalagang basang-basa at nakasubsob sa aspalto sa harap ng isang pulis na umaastang parang siga sa kalsada. Ilan sa mga tao ay nagsimulang ilabas ang kanilang mga cellphone ng pasimple. May nagre-record mula sa likod ng bintana ng kotse. Mayroon ding mula sa siwang ng kanilang mga jacket. Takot silang mahuli, ngunit pakiramdam nila ay kailangang idokumento ang kabaliwang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Nagsimula na ang bulungan. Mabilis na kumalat ang mga haka-haka sa gitna ng mga taong piniling dumistansya dahil sa takot na mapagbuntunan ng galit ng nagwawalang pulis. Kahit maraming matang nakatingin, wala ni isang mamamayan ang naglakas loob na humakbang para tulungan si Carla ng direkta. Ang takot sa uniforme at baril na nakasukbit sa baywang ni Kapitan Arman ay nagpapaliit ng kanilang tapang. Ang nakakalungkot na bystander effect ay nangyayari na. Mula sa kanyang pagkakahandusay, nakikita ni Carla ang pag-aalinlangan sa mata ng mga taong nanonood sa kanya. Naririnig niya ang ugong ng makina ng mga sasakyan sa paligid. Ngunit, walang mga hakbang na lumalapit para mag-abot ng kamay. Sa ibabaw ng mainit na aspalto, lubos na batid ni Carla na nag-iisa siya at napapaligiran ng lantad na kawalang katarungan. Ang tanging maaasahan niya ay ang kanyang sarili. Nagsimulang sumibol ang pagkabigo sa kawalan ng pakialam ng mga tao sa paligid. Ngunit ang pakiramdam na iyon ang lalo pang nagpatibay sa kanyang pasya na huwag sumuko basta-basta. Sa kabilang banda, napansin ni Arman na siya na ngayon ang sentro ng atensyon. Sa halip na mahiya, lalo pa siyang nagpasikat na tila ba ipinaparada ang kanyang kapangyarihan sa isang key show of force. Tumingin siya sa paligid, sa mga mamamayan na nakataas ang noo at may mapanghamong ngiti.
Ang tinging iyon ay tila nagsasabing, ang sinumang mangahas na makialam ay dadanasin din ang ganito. Nang makita si Carla na tahimik pa ring nakatigil at ang matalim na tingin ay hindi kumukupas, muling nasaling ang ego ni Arman. Pakiramdam niya ay kailangan niya ng isang kamanghamanghang pagtatapos, isang huling aksyon na magpapaisip ng libong beses sa sinuman bago siya labanan. Sa isang sadyang galaw, lumingon siya sa kanyang mga tauhan na nakatayong naninigas, habang hawak ang isang galon ng gasolina na ewan kung bakit laging mayroon sa kanilang outpost, at nagbigay ng isang baliw na senyas. Para madala na iyang babaeng iyan. Akala niya mahalaga ang sasakyan niya. Sunugin ang sasakyan. Ang utos ay lumabas sa bibig ni Arman sa tonong patag ngunit nakamamatay, gaya ng isang general na nag-uutos ng pagbitay. Ang pangungusap na iyon ay humagupit sa mainit na hangin ng tanghaling iyon, gaya ng kidlat, dahilan upang ang sinumang nakarinig ay mapatulala sa gulat. Ang pagsusunog ng sasakyan ng sibilyan dahil lamang sa pagtanggi sa iligal na tiket ay isang purong krimen. Hindi na ito simpleng paglabag sa proseso, kundi isang hayagang krimen. Ngunit, wala nang pakialam si Arman sa anumang batas. Ang iniisip lang niya ay ang kasiyahan ng kanyang ego. Nais niyang wasakin ang simbolo ng karangyaan ni Carla na nakatayo mismo sa harap ng may-ari nito. Ang mga tauhan ni Arman na nakatanggap ng utos ay nag-alinlangan. Nagkatinginan sila na may mapuputla at litong mga mukha. Alam nilang ang utos na ito ay lumampas na sa hangganan. Ngunit ang nakamamatay na tingin ni Arman ay pumwersa sa kanila na kumilos laban sa kanilang konsensya. Nanginginig ang kamay ng pinakabatang miyembro, habang sumusugod dala ang galon na mailamang likidong madaling magliyab, na ang amoy ay agad na tumutusok sa ilong. Nilapitan niya ang sasakyan ni Carla, binuksan ang takip ng galon ng may pagkailang, at nagsimulang ibuhos ang laman nito sa harapang bahagi ng sasakyan na mainit pa. Dumadaloy ng malakas ang likido, tumutulo hanggang sa kalsada, lumilikha ng mapanganib na lawa sa ibabaw ng aspalto. Nasaksihan ni Carla ang lahat ng iyon nang nanlalaki ang mga mata. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila naglaho, napalitan ng hapdi na humihiwa sa puso. Ang sasakyan ay hindi lang basta bagay sa kanya. Ito ay saksi sa kanyang pagtitiis at pag-ipon ng maraming taon, simbolo ng kanyang pagsasarili. Gusto niyang sumigaw para pigilan sila, gustong bumangon at humarang. Ngunit ang katawan niya ay naninigas pa rin dahil sa shock at natitirang sakit mula sa karahasan kanina. Natitigan na lang niya ang gasolina, patuloy na ibinubuhos ng walang awa. Dinudungisan ang bunga ng kanyang pinaghirapan, nakatayo si Arman na nagmamasid habang nakahalukip-kip at ang ngiti ng tagumpay ay lalo pang lumalawak. Ang amoy ng gasolina ay nangingibabaw na ngayon sa hangin, dinaig ang amoy ng aspalto at pawis, naging tanda ng sakunang hindi na maiiwasan. Matapos maibuhos ang lahat ng laman, ang tauhan ni Arman ay mabilis na umatras papalayo, takot na mahagip ng apoy na malapit ng sindihan. Inilabas ni Arman ang lighter mula sa bulsa ng kanyang pantalon at lumikha ng maliit na apoy na sumasayaw sa ihip ng hangin, tila pinaglalaruan ang buhay ng isang tao sa dulo ng kanyang mga daliri. Tingnan mong mabuti, leksyon ito sayo, malamig niyang sabi. Inihagis niya ang nakasinding lighter patungo sa sasakyang binuhusan ng gasolina. Tila huminto ang oras sandali habang lumilipad ang lighter sa ere bago dumapo sa basang ibabaw. Ang tunog ng pagsiklab ng apoy ay nakakakilabot. Sa isang iglap, sumabog ang apoy ng malaki at mabangis. Agad na nilamon ng liyab ang harapang bahagi ng sasakyan at mabilis na kumalat. Ang alon ng init mula sa liyab ay humampas sa mukha ni Carla na nasa ilang metro ang layo, dahilan upang mapapikit siya. Ang makapal na usok ay pumailan lang sa langit, naging tanda ng kaguluhan na nakikita mula sa malayo. Ang sasakyang ipinagmamalaki ni Carla ay naging bola ng apoy na ngayon. At sa sandaling iyon, may isang bagay sa loob niya ang sumabay sa pag-alab at nagbago magpakailanman. Ang lungkot at kawalan ng pag-asa na kanina ay dumadagan sa kanya ay naglaho ng walang bakas, napalitan ng isang banyagang pakiramdam na gumagapang mula sa kanyang gulugod. Hindi lang ito adrenaline. Ito ay daloy ng sinaunang enerhiya na matagal nang natutulog ng mahimbing sa kanyang dugo. Ang pamana ng kanyang mga ninuno na lagi niyang itinatago at umaasang hindi nakakailanganing gamitin. Ang bisa ng anting-anting, isang maalamat na agimat na sinasabing nagbibigay sa may-ari ng proteksyon, laban sa armas at kakayahang bumangon hanggat ang kanyang mga paa ay nakatapak sa lupa.
Ngayon, aktibo na ang agimat, direktang tumutugon sa banta sa buhay at dangal na kinakaharap ni Carla. Ang kanyang puso ay tumitibok sa ibang ritmo, mas mabagal, ngunit mas malakas, nagbobomba ng supernatural na lakas sa bawat hibla ng kanyang kalamnan. Ang mga galos sa kanyang tuhod at palad na kanina ay mahapdi dahil sa aspalto ay uminit sandali. Pagkatapos, ang sakit ay tuluyang naglaho. Ang pasa sa kanyang hita mula sa sipa ni Arman ay naglaho mula sa loob. Ang mga selula ng kanyang katawan ay naghihilom sa bilis na hindi maipaliwanag ng normal na tao. Yumuko si Carla at tinitigan ang kanyang nakakuyom na kamao. Nararamdaman ang matinding panginginig na tila gustong kumawala. Ang kanyang mga mata na kanina ay basa ng luha at maruming tubig ay natuyo agad. Ang kanyang tingin ay naging matalim, malamig at tumutusok. Hindi na ito tingin ng isang biktima, kundi tingin ng isang maninila na kagigising lang mula sa mahabang pagkakahimbing. Dahan-dahan ngunit tiyak, inayos ni Carla ang kanyang posisyon mula sa pagkakabagsak. Ang kanyang galaw ay kalmado at pino, ngunit puno ng kontroladong lakas. Hindi na siya mukhang hirap o nasasaktan. Ang maruming likido na bumabasa sa kanyang katawan ay tila hindi na pabigat, bagkus ay nagdaragdag pa ng nakakatakot na aura sa kanyang anyo na ngayon ay nakatayo ng tuwid sa harap ng naglalagablab na apoy. Ang kanyang buhok ay magulo at nililipad ng mainit na hangin mula sa apoy. Ang kanyang mukha na marumi dahil sa alikabok at putik ay nagpapakita ng ekspresyong mahirap ipaliwanag. Hindi galit na sumasabog kundi katahimikang nakamamatay. Huminga ng malalim si Carla, nilalanghap ang usok at amoy ng gasolina, sinisip-sip ang enerhiya ng pagkawasak sa paligid bilang panggatong sa kanyang sariling lakas. Samantala, si Kapitan Arman na tumatawa ng may kasiyahan kasama ang kanyang mga tauhan, habang ninanamnam ang liyab ng apoy, ay hindi pa napapansin ang malaking pagbabago sa kanyang biktima. Sa isip niya, si Carla ay isa pa ring mahinang babae na umiiyak at nagmamakaawa sa aspalto. Ang kanyang tawa ay nangingibabaw, puno ng pakiramdam ng panalo. Pakiramdam niya ay nasa tugatog siya, hindi matatalo. Ngunit, ang tawang iyon ay dahan-dahang tumigil nang sikuhin siya ng isa sa kanyang mga tauhan at ituro si Carla na may maputlang mukha. Lumingon si Arman at agad na nakita si Carla na nakatayo na ng tuwid, nakatingin ng diretsyo sa kanya na may mga matang nagpapatayo ng kanyang balahibo ng walang malinaw na dahilan. May mali, isip niya. Dapat ay wasak na ang babaeng iyon, pero bakit parang lalo pa siyang lumakas? Nang walang sinasabing salita, nagsimulang humakbang si Carla, papalapit kay Arman at sa kanyang grupo. Magaan ang kanyang mga hakbang, ngunit matatag. Bawat tapak sa aspalto ay tila nagpapadala ng senyales ng panganib sa paligid. Dahil sa pakiramdam na may banta mula sa kakaibang tingin na iyon, sinubukan ni Arman na pagtakpan ang kanyang kaba sa pamamagitan ng malakas na sigaw. Ano pa nang gusto mo? Hindi ka pa ba nadala? Gusto mo bang sunugin din kita? Sigaw ni Arman habang kinakapa ang sandata sa kanyang baywang, sinusubukang takutin si Carla para umatras. Ngunit hindi na tinag si Carla. Patuloy siyang humakbang pasulong, tinatawid ang init ng apoy. Ang kanyang mga mata ay nakakonsentra sa iisang target, si Kapitan Arman. Paliit ng paliit ang distansya nila, at nang akmang bubunutin ni Arman ang kanyang batuta para umatake muli, kumilos si Carla sa bilis na mahirap sundan ng karaniwang mata. Ang kanyang katawan ay humagibis pasulong gaya ng anino, iniwasan ang hampas ng batuta sa isang paikot na galaw na swebe at episyente. Bago pa man mapagtanto ni Arman ang nangyayari, isang suntok gamit ang bukas na palad ang tumama ng sakto sa gitna ng kanyang dibdib. Bog! Ang tunog ng pagtama ay mabigat at solido. Tila isang maso ang humampas sa kanyang dibdib. Ang epekto ay hindi kapanipaniwala. Ang malaking katawan ni Arman ay umangat mula sa lupa, tumalsik ng ilang metro, pabalik na parang nabangga ng humahagibis na sasakyan. Bumagsak siya sa aspalto na may malakas na kalabog. Agad na kinapos ang kanyang hininga at nanikip ang dibdib. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sakit na gumapang sa buong rongga ng kanyang dibdib. Ubo siya ng ubo, pilit na humihigop ng hangin. Ang tiwala sa sarili na kanina ay abot langit ay nadurog sa isang saglit. Paano nagkaroon ng ganoong kalakas na suntok ang isang babae? Ang tanong na iyon ay magulong umiikot sa nahihilong ulo ni Arman. Ang mga mamamayan at mga motoristang nakasaksi sa pangyayari ay napagulat. May ilang sumigaw sa gulat.
Samantalang ang iba ay napigil ang hininga sa hindi makapaniwala. Ang mga tauhan ni Arman na nakatayo malapit sa kanya ay umatras ng isang hakbang na may takot sa mukha. Nakita nilang tumumba ang kanilang kumander sa isang atake lang. Nakatayo si Carla sa pwestong dating kinalalagyan ni Arman, dahan-dahang ibinaba ang kanyang kamay. Ang kanyang tindig ay mukhang matatag at mapanganib. Hindi siya sumigaw ng tagumpay. Tinitigan lang niya ng malamig ang natitirang mga tauhan ni Arman. Nagpapadala ng mensahe ng walang salita, sino ang susunod? Ang lahat ng ito ay nangyari habang ang apoy ay patuloy na naglalagablab bilang dramatikong background. Isang alamat ng kalsada ang kasisilang pa lamang. Nang makita ang kanilang commander na nakahandusay at walang laban sa isang suntok lang, ang tatlong tauhan ni Arman ay nanigas sa gulat. Ngunit ang maling pakiramdam ng pakikisama at takot sa parusa, kung hahayaan nilang makatakas ang gumawa nito ay pumwersa sa kanila na kumilos ng sabay-sabay. Binunot nila ang kanilang mga batuta at pinalibutan si Carla mula sa tatlong magkakaibang direksyon. Sinubukan nilang sarhan ang kanyang galaw gamit ang triangle formation. Tensyonado ang kanilang mga mukha. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga sentido. Ang sigaw ng utos mula sa isa sa mga senior na miyembro ay nagbigay ng huwad na tapang para sumugod. Ngunit, hindi gumalaw si Carla sa kanyang pwesto. Nakatapak ng mariin ang kanyang mga paa sa aspalto, tila nakaugat sa lupa. Ang kanyang mga mata ay matalim na sumusulyap sa bawat galaw ng kalaban nang may nakakatakot na katahimikan. Hinayaan niya silang makalapit sa abot ng kanyang atake. Naghihintay ng isang kritikal na sandali kung kailan ang kanilang depensa ay nakabukas dahil sa pagnanais na makapalo. Ang unang pulis na nasa kanang bahagi ni Carla ay nag-ayun ng kanyang batuta ng pahalang, pinupuntirya ang ulo ni Carla na mailayuning makapinsala ng malubha. Sa isang reflex na pinalakas ng kapangyarihan ng anting-anting, yumuko si Carla kasing bilis ng kidlat, hinayaang humampas sa hangin ang batuta sa ibabaw ng kanyang ulo. Bago pa man maibalik ng pulis ang kanyang braso, nakapasok na si Carla sa depensa ng kalaban. Ang kanyang siko ay humampas ng malakas sa sikmura ng lalaki. Ang tunog ng nabaling tadyang ay nakakangilo na naging dahilan ng matinding pag-ubo ng pulis hanggang sa lumuwa ang kanyang mga mata sa sobrang sakit. Agad na nanghina ang kanyang katawan gaya ng manika na pinutulan ng tali. Nabitawan ang batuta sa kanyang kamay at napaluhod siya sa harap ni Carla habang hawak ang kanyang tiyan na parang pinipiga ng mainit na bakal. Hindi pa tapos ang laban. Mula sa likuran, sinubukan ng ikalawang pulis na samantalahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtalon para sakalin si Carla. Ngunit, matalas ang pandama ni Carla. Tila may mata siya sa likod. Hindi siya lumingon. Umikot ang kanyang katawan ng 180 degrees habang sinasalubong ang braso ng sumusugod. Gamit ang momentum ng pagtakbo ng kalaban, ibinalibag ni Carla ang katawan ng pulis lagpas sa kanyang balikat. Sa isang perpekto at malakas na teknik ng pagbalibag, ang katawan ng lalaking nakauniporme ay lumipad sandali sa ere bago humampas sa matigas na aspalto, likod ang nauna. Ang tunog ng kalabog ay mabigat, dahilan upang ang sinumang makarinig ay makaramdam din ng sakit. Dumaing ang pulis sa sakit. Ang kanyang gulugod ay tila nadurog, kaya hindi na siya makabangon. Nakapimilipit na lang siya sa lupa na parang casing na binudbura ng asin. Ang ikatlong pulis na nakasaksi sa pagtumba ng dalawang kasama sa loob ng ilang segundo ay biglang nawalan ng lahat ng tapang. Huminto ang kanyang mga hakbang ng may pag-aalinlangan. Nanginginig ang batuta na hawak niya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot habang nakatingin kay Carla na ngayon ay nakatayo na ulit ng tuwid ng walang anumang galos. Tinitigan ni Carla ang huling pulis ng may malamig na tingin at tumutusok sa kaluluwa, tila hinahamon itong subukan ang parehong masamang kapalaran. Walang salitang lumabas, ngunit ang aura ng dominasyon na nagmumula sa katawan ni Carla ay nagpalambot sa tuhod ng pulis. Dahan-dahan siyang umatras habang umiiling bilang tanda ng pagsuko. Wasak na ang kanyang mentalidad matapos makita ang lakas ng babaeng kanina ay minamaliit at binuhusan nila ng maruming tubig. Ang babaeng iyon ay isa palang nakakatakot na mandirigma. Ang highway ay naging arena ng isang panig na bakbakan na kahiya-hiya para sa mga abusadong alagad ng batas. Wala nang nakatayong tuwid sa tatlong tauhan ni Kapitan Arman. Ang isa ay hawak ang tiyan habang nagsusuka.
Ang isa naman ay dumadaing sa sakit habang hawak ang likod. Samantalang ang huli ay umatras sa takot, natisod sa sariling paa at napaupo. Ang sitwasyong ito ay lumikha ng tunay na panik sa kanila. Ang mga mukhang kanina ay puno ng kayabangan ay napalitan ng mga mukhang nagmamakaawa. Narealize nilang mali ang kanilang binangga. Ang babae sa harap nila ay hindi ordinaryong sibilyan na pwedeng takutin ng uniforme at banta ng gawa-gawang kaso. Gumapang ang takot sa kanilang mga buto. Hindi lang takot sa pisikal na sakit, kundi takot sa tingin ni Carla na tila hindi galing sa karaniwang tao. Ang pulis na natisod ay sinubukang gumapang paatras ng taranta. Kumakapa ang kanyang mga kamay sa aspalto naghahanap ng kakapitan. Para siyang hinahabol ng multo sa tanghaling tapat. Umiinit ang kanyang sapatos sa aspalto. Mabilis at hindi regular ang kanyang paghinga. Sa kanyang pagkataranta, nakalimutan niyang may baril pa sa kanyang baywang. Nang makita niyang humakbang si Carla ng isa papalapit sa kanya, agad na namaluktot ang kanyang katawan, pinrotektahan ang ulo habang sumisigaw ng histerikal. Parang awa mo na, miss. Sumunod lang ako sa utos. Huwag mo akong saktan. Ang sigaw na iyon ay nakakaawa, nagpaguhong tuluyan sa natitirang dignidad ng unipormeng suot niya sa harap ng maraming taong nanonood. Huminto si Carla at tinitigan ang lalaki ng may pandidiri. Wala siyang interes na tapusin ang kalaban na nawalan na ng dangal. Sa kabilang banda, si Kapitan Arman na kanina ay tumalsik ng malayo ay nagsimulang bumangon ng hirap na hirap. Sa panlalabong paningin, nasaksihan niya ang kanyang mga tauhan na winasak ng pisikal at mental sa maikling panahon. Naninikip pa rin ang kanyang dibdib dahil sa unang suntok ni Carla. Nakita ni Arman na ang kanyang mga tauhan, na karaniwang matatapang kapag nangingikil ng mga driver, ngayon ay hindi hamak na mga duwag na tumatakbo mula sa isang babae. Kumulo ang kanyang dugo, hindi dahil sa diwa ng pakikipaglaban, kundi dahil sa hiyang hindi matagalan. Nakikita niyang ang kanyang otoridad ay niyuyurakan ng ganito, sinubukan niyang sumigaw para magbigay ng utos na bumangon sila at lumaban. Ngunit, ang lumabas lang sa kanyang bibig ay paos na ungol na hindi narinig ng sinuman sa gitna ng kaguluhan. Ang sitwasyon sa lugar ng insidente ay naging ganap na kaguluhan para sa grupo ng mga tiwaling pulis. Ang kanilang pormasyon ay nagkawatak-watak ng walang natira. Wala ng koordinasyon, wala ng kayabangan. Ang natira na lang ay ang kanya-kanyang instingto para mabuhay. Maging ang ilan sa mga ebidensya ng kanilang iligal na panghuli ay nagkalat sa aspalto. Nang masagi ang mesa ng makeshift outpost habang sinusubukang tumakas ng isa sa mga pulis, nagliparan ang mga papel na tinanggay ng mainit na hangin, kasama ng makapal na usok na pumapailan lang pa rin mula sa sasakyan ni Carla sa background. Ang tanawing iyon ay naging simbolo ng pagbagsak ng kurakot na kapangyarihan na matagal na nilang itinayo. Ang lahat ng iyon ay nadurog lamang dahil inapi nila ang isang babaeng nagtatago ng lakas na pamana ng mga ninuno. Gamit ang natitirang lakas at ego, tumanggi si Kapitan Arman na tanggapin ang kahiyahiyang pagkatalo. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinakapa ang kanang baywang. Nahawakan ng kanyang mga daliri ang hawakan ng lumang revolver na nakasukbit sa leather holster nito. Ang tangkang pumatay ay malinaw na gumuhit sa kanyang namumulang mga mata. Ang lohika ng batas at proseso ay ganap ng naglaho, napalitan ng ligaw na pagnanasa ng paghihiganti. Sa kanyang isip ay may iisang paniniwala, kung hindi niya kayang talunin si Carla sa suntukan, tiyak na ang mainit na tingga ang makakapigil sa babaeng itinuturing na niyang banta. Habang naghahabol ng hininga, binunot ni Arman ang baril at itinutok ang madilim na nguso nito sa dibdib ni Carla na nakatayo ng ilang metro sa harap niya. Nanginginig ng malala ang kamay ni Arman, dahilan upang hindi maging matatag ang kanyang asintada, ngunit ang banta ng kamatayan ay totoo. Ilang mamamayan na nakakita ng baril ay agad na sumigaw sa takot. Mamatay ka, mamatay ka. Ungol ni Arman na parang sugat ang hayop. Nagsimulang diinan ng kanyang daliri ang gatilyo ng mabigat. Ngunit para kay Carla na ngayon ay nasa ilalim ng bisa ng anting-anting, ang bawat galaw ni Arman ay mukhang napakabagal. Tila ang mundo ay umiikot sa slow motion. Bago pa man madiin ng husto ang gatilyo, kumilos na si Carla, humagibis para putulin ang distansya sa pagitan nila. Hindi siya tumakbo ng tuwid, kundi gumalaw ng pazigzag, umiiwas sa linya ng putok. Mababa ang kanyang katawan na gumagapang sa aspalto, gaya ng isang mangangasong umaasinta sa kanyang biktima.
Ang bilis ng kanyang galaw ay lumikha ng hihip ng hangin na tumama sa mukha ni Arman, dahilan upang ang kurakot na pulis ay manlaki ang mata sa gulat at mawala sa pokus ang kanyang asinta. Saktong noong papaputok na sana si Arman nang walang direksyon, naunang hinablot ng kamay ni Carla ang pulsuhan ng kanang kamay ni Arman na maihawak ng baril. Ang pagkakahawak ay napakahigpit gaya ng gato. Ang buto sa pulsuhan ni Arman ay nadurog sa isang iglap crack. Ang tunog ng nabaling buto ay nakapanghihilakbot. Sinundan ito ng matinis na sigaw ng sakit ni Arman na bumasag sa hangin ng tanghali. Ang revolver ay nabitawan mula sa kanyang lumpong kamay, bumagsak ng may kalansing sa aspalto, at dumulas palayo. Nawala ni Arman ang nag-iisa niyang huling sandata at ngayon ay ganap na walang laban sa harap ng babaeng sinaktan niya. Nang walang awa, itinuloy ni Carla ang kanyang atake. Isang malakas at tumpak na spinning kick ang humampas sa gilid ng panga ni Arman ng buong lakas. Ang ulo ni Arman ay puwersahang napabaling sa gilid. Ang kanyang malaking katawan ay tumalsik at umikot sa ere, bago tuluyang humampas sa aspalto na may mabigat na tunog na pinal. Hindi na gumalaw si Arman. Ang kanyang mga mata ay tumirik. Ang kanyang ulirat ay naglaho agad dahil sa concussion. Ang pinuno ng aroganting checkpoint ay nakahandusay na ngayon na walang malay sa highway. Tinalo ng ganap sa pisikal at mental ng kanyang sariling biktima. Nang bumagsak ang katawan ni Arman at hindi na bumangon, isang maikling katahimikan ang bumalot sa kalsada ng ilang segundo. Ngunit, ang katahimikang iyon ay agad na nabasag at naging dagundong ng boses ng mga mamamayan. Ang takot na kanina ay gumagapos sa kanila ay napalitan ng paghanga at euforya nang masaksihan ang katarungang ipinatupad ng brutal sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ang dose-dose ng motorista na huminto sa gilid ng kalsada ay agad na inilabas ang kanilang mga cellphone, itinutok ang kamera kay Carla na nakatayo ng tuwid sa gitna ng kalsada. Kumislap-kislap ang flash ng mga kamera. Nare-record ng mga screen ng cellphone ang bawat detalye ng pangyayari. Ang apoy na naglalagablab pa rin, ang mga pulis na dumadaing sa sakit, at ang figura ni Carla na basang-basa, ngunit nakatayong matikas. Nagsimulang marinig ang mga sigaw ng suporta, ibinubuhos ang galit ng mga mamamayan na matagal nang kinikimkim laban sa praktis ng kotong sa kalsada. Ayos yan, miss. Ubusin mo. Sigaw ng isang driver mula sa malayo na sinalubong ng hiyawan ng pagsang-ayon mula sa kumpol ng ibang motorista. Buti nga sa inyo, kainin nyo iyang perang galing sa masama. Sigaw ng isa pang residente habang nakaturo sa mga pulis na nakahandusay. Ang suporta ay dumaloy ng malakas. Lumilikha ng atmosfera ng malinaw na pagkampi. Hindi na tinitingnan si Carla bilang salarin ng karahasan, kundi bilang bayani ng kalsada na kumakatawan sa boses ng maliliit na tao na madalas inaapi. Ang mga video ay nagsimulang i-upload sa social media ng real-time na may mga caption na mapanghamon. Alam ng lahat na ang pangyayaring ito ay sasabog at magiging pambansang issue sa loob ng ilang oras. Isa sa mga anggulo ng kuha na pinakamaraming nag-record ay ang sandali kung saan nakatayo si Carla habang nakatalikod sa sasakyang nilalamon pa rin ng apoy. Ang kaibahan sa pagitan ng lagablab ng apoy, makapal na usok, at figura ni Carla na nakatayong tahimik ay lumikha ng biswal na dramatiko at sinematiko. Ang mukha ni Carla na nahagip ng kamera ay mukhang malamig ngunit puno ng sugat. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng aura ng lakas na nagpapatindig ng balahibo ng sinumang makakita. Sa comment section ng live broadcast, bumaha ang mga papuri at tanong sa screen. Ang mga hashtag tungkol sa paglaban sa kotong ay nagsimulang magsulputan, naging simula ng viral na alon na hindi mapipigilan. Ilang residente na mas matapang ay nagsimulang lumapit, hindi para umatake, kundi para siguraduhin ang kondisyon ni Carla at pigilan ang mga pulis na tumakas o gumanti. Bumuo sila ng kusang harang tao sa paligid ng pinangyarihan. Ang ebidensyang baril ay iningatan. Ang mga mukha ng mga nangungotong ay na-record isa-isa ng close-up. Ang lakas ng masa ngayon ay ganap ng pumanig kay Carla, dahilan upang ang natitirang tauhan ni Kapitan Arman na may malay pa ay napayuko na lang. Itinatago nila ang kanilang mga mukha dahil sa hiya at takot na kuyugin ang taong bayan. Ang pangyayaring ito ay hindi na lang basta awayan. Ito ay isang maliit na revolusyon sa kalsada na sinimula ng tapang ng isang babae. Dahan-dahang bumaba ang alikabok pabalik sa aspalto, ngunit ang tensyon sa hangin ay makapal pa rin.
Sa gitna ng bilog ng mga taong nanonood, nakatayong tahimik si Carla, inaayos ang kanyang paghinga na mabilis pa rin. Ang adrenaline na kanina ay nasa rurok ay dahan-dahang humuhupa, nag-iiwan ng pisikal na pagod na nagsisimulang gumapang sa buong katawan niya. Ngunit ang kanyang pwesto ay nananatiling tuwid at hindi natitinag. Ang kanyang dibdib ay tumataas baba sa mabigat na ritmo. Ang maruming tubig na bumasa sa kanyang katawan ay nagsisimula ng matuyo, nag-iiwan ng mansa ng putik sa kanyang balat. Kahit na ang kanyang katawan ay puno ng galos at pasa na muling humahapdi, habang humuhupa ang epekto ng anting-anting, hindi nagpakita si Carla ng kahit kaunting senyales ng kahinaan o sakit sa kanyang mukha. Sa paligid ng kanyang paanan, ang pagkawasak ng mga tiwaling alagad ng batas ay malinaw na nakalatag bilang ebidensya ng tindi ng kanyang paglaban. Si Kapitan Arman ay nakahandusay na walang malay sa posisyong hindi natural ang kamay dahil sa bali ng buto. Ang kanyang mukha ay maga at duguan. Ang kanyang uniforme ay marumi at puno ng alikabo. Malayo sa imahe ng pagiging kagalang-galang na ipinakita niya sa simula ng pangyayari. Ang tatlo niyang tauhan ay dumadaing sa sakit sa iba't ibang sulok. Wala ni isa ang naglakas loob na tumingin sa mata ni Carla. Talagang natalo sila ng lubusan. Ang kanilang makeshift police outpost ay nakatagilid at halos matumba. Ang timba ng tubig na ginamit para hiyain si Carla ay gumulong ng mag-isa sa gilid ng kalsada, naging saksi ng simula ng kapahamakang sila mismo ang lumikha. Sa likuran ni Carla, ang kanyang sasakyan ay naging sunog na bakal na lamang na naglalabas pa rin ng matinding init. Lumiit na ang apoy dahil naubos na ang gasolina, nag-iwan ng manipis na usok na amoy sunog na goma at plastik. Ang sasakyan ay biktima sa trahedyang ito, ngunit kasabay nito ay naging monumento ng tagumpay ni Carla. Lumingon sandali si Carla sa bangkay ng sasakyan. May malalim na lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit ang damdaming iyon ay agad na natakpan ng kasiyahan. Dahil naipagtanggol niya ang kanyang dangal. Hindi siya nagsisisi sa pagkawala ng materyal na bagay. Dahil para sa kanya, ang halaga ng isang karangalan ay higit na mas mahal kaysa sa tumpok ng bakal at makina. Mula sa malayo, ang tunog ng sirena ng opisyal na sasakyan ng pulis ay nagsimulang marinig. Mabilis na lumalapit at humihiwa sa trapiko, tulong, o marahil ay bagong problema, ang papunta sa lokasyon. Ngunit walang balak tumakbo si Carla. Nanatili siyang nakatayo doon, naghihintay, handang harapin ang anumang legal na kahihinatnan ng nakataas ang noo. Alam niyang tama siya at ang video recording ng dose-dosenang saksi ay ang pinakamatibay niyang panangga sa ngayon. Sa tahimik na sandali bago ang pagdating ng mga opisyal na alagad ng batas, napagtanto ni Carla na ang buhay niya ay hindi na magiging katulad ng dati. Hindi na siya basta si Carla, ang karaniwang empleyado sa opisina. Siya ang babaeng sumunog sa hangganan ng kanyang sariling takot sa ibabaw ng mainit na aspalto ngayong tanghali. Ang tunog ng sirena na umaatungal ay palapit ng palapit, binabasag ang ingay ng highway at pinipilit ang siksikang kumpol ng mga tao na dahan-dahang umatras. Tatlong mobile patrol car ang biglang huminto ng pahalang para harangan ang daan. Ang mga blinker ay umiikot at naglalabas ng nakasisilaw na ilaw na humahalo sa natitirang usok mula sa bangkay ng sasakyan. Dose-dosenang mga opisyal na naka-full uniform ang bumaba ng nagmamadali. Ang kanilang mga kamay ay nakaalerto sa baywang malapit sa lagayan ng baril. Ang mga tensyonadong mukha ay sumasalamin sa unang ulat na natanggap nila tungkol sa mass riot at pagsusunog ng sasakyan. Agad silang sumigaw ng utos na umatras ang mga mamamayan at magsiuwi na. Ang yellow line o police line ay mabilis na inilatag para bumuo ng perimeter sa paligid ng conflict zone. Biglang nagbago ang atmosfera, naging formal at nakakatakot. Napakalayo sa marahas na kaguluhan na nilikha ni Kapitan Arman kanina. Ang mga mamamayang kanina ay masigla ay umatras na ng maayos. Kahit na patuloy na nagmamasid mula sa malayo, ang mga bagong dating na pulis ay natigilan sandali nang makita ang tanawin sa kanilang harapan na mahirap intindihin ng lohika. Ang kapwa nila pulis, si Kapitan Arman at ang kanyang mga tauhan, ay nakahandusay na bugbog sarado sa aspalto sa kalunos-lunos na kondisyon. Samantala, isang dalaga ang nakatayong payapa sa gitna ng kaguluhan. Ang commander ng patrol unit na namumuno sa pagdating, isang opisyal na may ranggo, ay tumitig kay Carla ng maihinala at pag-iingat. Sa isip niya, ang babaeng ito ay maaaring pinuno ng gang o mapanganib na kriminal.
Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan na palibutan si Carla. Itinuturing itong potensyal na banta na dapat agad na masecure. Pinanood ni Carla ang pagkilos na iyon ng kalmado. Hindi siya nagpakita ng intensyong lumaban o tumakas. Alam niyang ang paglaban sa mga opisyal na pulis ay lalo lang magpapalala sa kanyang posisyon. Sa dahan-dahan at maingat na galaw upang hindi may misinterpret ng mga pulis, itinaas ni Carla ang kanyang dalawang kamay sa ulo bilang tanda ng kusang loob na pagsuko. Hinayaan niyang lumapit ang dalawang babaeng pulis, isagawa ang standard body search, at pusasan ang kanyang dalawang kamay sa likod. Ang lamig ng bakal na posas na dumampi sa kanyang pulsuhan ay salungat sa init ng kanyang katawan na natitira pa mula sa laban kanina. Kahit na trinato bilang suspect, nanatiling nakataas ang noo ni Carla. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa commander ng patrol, tila gustong iparating na wala siyang kasalanan. Pagkatapos ay dinala si Carla sa isa sa mga patrol car at pinaupo sa masikip na likurang upuan, hiwalay sa labas dahil sa madilim na salamin. Samantala, ang pag-evacuate kay Kapitan Arman at sa kanyang mga tauhan ay isinagawa sa tulong ng medical team na dumating kasunod ng ambulansya. Ang malaking katawan ni Kapitan Arman ay binuhat sa stretcher nang may kahirapan ng 4 na petugas. Ang kanyang kanang kamay na nabali ay binendahan ng emergency splint. Ang kanyang wasak na mukha ay tinakpan ng oxygen mask, ang iba pa niyang tauhan ay inalalayan habang pilay na naglalakad patungo sa ibang police car. Dumadaing sa sakit sa bawat hakbang. Ang tanawin ng mga pulis na nagbubuhat ng mga pulis na sugatan dahil sa pambubugbog ng sibilyan ay naging pambihirang palabas na naging dahilan upang ang mga patrol officer ay mapailing na lamang. Hindi makapaniwala sa lugar ng insidente, ang mga pulis ay nagsimulang mag-ipon ng mga saksi at sinubukang buuin ang tunay na pangyayari mula sa mga putol-putol na impormasyon sa lapangan. Samantala, sa lokal na istasyon ng pulisya, ang atmosfera sa interrogation room ay malamig at nakaka-pressure. Napakalaki ng kaibahan sa init ng aspalto sa crime scene kanina. Nakaupo si Carla sa matigas na bakal na upuan, kaharap mismo ang mesa ng investigador. Tinanggal na ang posa sa kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang katayuan ay nananatiling pangunahing suspect sa kasong serious physical injuries laban sa mga alagad ng batas. Ang unang investigador na humawak sa kaso, isang matandang pulis na may mapagdudang ugali, ay sinubukang ipitin si Carla gamit ang mga entrapment questions. Pinaratangan niya si Carla na umatake ng walang dahilan at nanlaban sa mga pulis na tumutupad sa tungkulin. Ang kwentong binuo nila ay si Carla raw ay isang aruganteng mamamayan na nagwala ng tiketan. Isang klasikong kwento upang pagtakpan ang pagkakamali ng kanilang sariling hanay. Ngunit sinagot ni Carla ang bawat akusasyon sa boses na patag at lohikal. Ipinaliwanag ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari ng maayos simula sa paghingi ng lagay hanggang sa utos na sunugin ang kanyang sasakyan. Ang pagtatangka ng investigador na baligtarin ang katotohanan ay hindi nagtagal. Ang alon ng pressure mula sa publiko ay nagsimula ng humampas sa pader ng istasyon ng pulisya. Sa labas ng gusali, 12-dosenang reporter at usiserong mamamayan ang nagtipon. Sa online world, ang video ng aksyon ni Carla at ang karahasan ni Kapitan Arman ay napanood na ng milyong beses sa loob lamang ng ilang oras. Ang hepe ng pulisya na nagmumonitor sa sitwasyon sa pamamagitan ng telebisyon at cellphone ay nagsimulang mapagtanto na nakaupo sila sa ibabaw ng time bomb ng opinyon ng publiko. Ang video na kumakalat ay malinaw na nagpapakita kay Kapitan Arman na naninipa, nagsasaboy ng tubig at nag-uutos na sunugin ang sasakyan. Ang ebidensyang iyon ay hindi mapasusubalian. Walang kahit kaunting butas para ipagtanggol ang ginawa ni Kapitan Arman bilang police procedure. Ang lahat ng hangganan ng batas at moralidad ay nilabag niya ng hayagan. Ang ugali ng investigador sa loob ng silid ay dahan-dahang nagbago mula sa pagiging mambubulyaw at mapagbintang tungo sa pagiging mas maingat at mapagtimpi. Nagsimula na nilang tignan si Carla, hindi bilang kriminal, kundi bilang biktima na maihawak na lakas ng batas at napakalaking suporta ng publiko. Ang mga cellphone ng mga investigador ay patuloy sa pagtunog, tumatanggap ng utos mula sa mga nagpapanik na opisyal na nag-uutos na hawakan ang kaso ng transparent upang mapakalma ang galit ng taong bayan. Nang mapansin ang pagbabago ng ugali, napangiti ng tipid si Carla. Alam niyang nagsisimula ng lumabas ang katotohanan. Humingi si Carla ng tubig at permiso na tawagan ang kanyang abogado.
Ang mga pangunahing karapatan na kanina ay binaliwala ay agad na ibinigay na may kasama pang mas maayos na pakikitungo. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari nang ang Internal Affairs Service, DIH, ay direktang bumaba at kinuha ang kaso mula sa mga ordinaryong investigador. Pumasok sila sa silid ng nakauniporme at seryoso ang mga mukha, dala ang aura ng kakaibang katatagan. Ang target ng investigasyon ngayon ay hindi na si Carla, kundi ang malalang paglabag sa Code of Conduct na ginawa ni Kapitan Arman at ng kanyang grupo. Muling kinuhaan ng pahayag si Carla, sa pagkakataong ito ay bilang complaining witness. Ang bawat detalye ng kanyang pahayag ay itinala ng maayos at ni-record bilang ebidensya. Dahan-dahang napuno ng ginhawa ang dibdib ni Carla. Batid niyang naipanalo na niya ang ikalawang yugto ng laban. Ang laban sa burokrasya at manipulasyon ng batas na kadalasan ay mas malupit pa kaysa sa pisikal na karahasan. Samantala sa FE General Hospital, nagkamalay si Kapitan Arman mula sa pagkawala ng ulirat na may matinding sakit na gumagapang sa buong katawan niya, lalo na sa kanang pulsuhan na ngayon ay nakabalot sa makapal na semento. Ngunit, ang sakit ng katawan ay walang binatbat sa pagkawasak ng kalooban na naramdaman niya nang makita ang dalawang tauhan ng VIS na nakatayo sa dulo ng kanyang kama. Malamig ang kanilang mga mukha at walang ekspresyon, walang awa, walang tanong tungkol sa kanyang kalagayan. Ang naroon lang ay ang pagbabasa ng desisyon ng pagkakulong at pansamantalang pagsuspendi sa serbisyo. Si Kapitan Arman na kagigising lang ay agad na naramdaman ang pagguho ng kanyang mundo. Sa paos na boses, sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa pagsasabing ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Ngunit ang depensang iyon ay binasag ng buo ng video evidence na ipinalabas sa tablet ng opisyal. Ang proseso ng batas laban sa kanya ay mabilis at walang awa, tulak ng pressure ng publiko na patuloy na nagbabantay sa kaso upang hindi ito basta na lang mawala. Ang internal investigation ay naglantad sa record ni Kapitan Arman na puno ng mga kaso ng pangungutong at pang-aabuso sa kapangyarihan sa loob ng maraming taon. Ang kaso ni Carla ang naging mitsa ng pagsabog ng mga patong-patong na paglabag na ito. Sinampahan siya ng patong-patong na kaso mula sa extortion, serious physical injuries, malicious mischief, arson, hanggang sa grave misconduct. Ang lalaking matagal ng pakiramdam ay kebal sa batas, dahil sa kanyang uniforme, ay kailangan na ngayong umupo sa bangko ng akusado suot ang detainee vest. Nakayuko ang kanyang mukha, umiiwas sa ilaw ng kamera ng mga reporter na walang tigil sa paghabol sa kanya. Ang mga tauhan ni Kapitan Arman ay hindi rin nakaligtas sa parusa. Kahit na nagdahilan silang sumusunod lang sa utos, idiniin ng korte na ang pagsunod sa utos na gumawa ng krimen ay isa ring krimen na hindi mapapalampas. Silang lahat ay tinanggal sa serbisyo ng walang benepisyo, dishonorable discharge. Ang sweldo, pensyon, at dangal sa lipunan na binuo nila ng maraming taon ay naglaho sa isang iglap. Ang kanilang mga karera ay nawasak dahil sa panandali ang kasakiman at bulag na pagsunod sa maling pinuno. Sa loob ng korte, ang testimonya ni Carla ang naging huling pako na nagsara sa kanilang kapalaran. Sa boses na kalmado at matatag, itinuro ni Carla ang mga akusado. Biglang tumahimik ang korte bilang paggalang. Sa huli, hinatulan si Kapitan Arman ng mahabang pagkakakulong kasama ang obligasyong magbayad ng multa at malaking danyos. Nang bumagsak ang maso ng hukom, ang sandaling iyon ay naging simbolo ng tagumpay ng katarungan para sa maliliit na tao. Inilabas si Kapitan Arman sa korte na nakaposas ang mga kamay. Bago tuluyang makalabas, lumingon siya kay Carla na nakaupo sa upuan ng mga manonood. Wala na ang arogante at mapang-aping tingin. Ang natira na lang ay ang blankong tingin ng isang taong nawalan na ng lahat. Sinuklian ni Carla ang tingin na iyon ng walang puot. Tumango lang siya ng bahagya bilang tanda na ang usapin sa pagitan nila ay tapos na. Ang katarungan ay nakamit hindi sa pamamagitan ng paglalagay ng batas sa sariling kamay, kundi sa prosesong pumwersa sa sistema na gumana ng tama. Matapos ang kasong kriminal, lumipat ang atensyon sa pagbabalik ng mga karapatang sibil ni Carla na napinsala, material man o hindi. Ang institusyon ng pulisya, bilang responsable sa inasal ng kanilang miyembro, ay nagpaabot ng pampublikong paghingi ng tawad kay Carla sa harap ng media. Ang sandaling iyon ay naging mahalagang hakbang upang maibalik ang tiwala ng publiko ng kamayan ng isang general ng pulisya, si Carla, at iabot ang opisyal na dokumento ng kabayaran. Tinanggap ni Carla ang paghingi ng tawad ng bukal sa loob.
Ang kanyang pagiging mature ay lalong nagpataas ng respeto ng publiko sa kanya. Hindi siya humiling ng labis. Ang hiling lang ni Carla ay maibalik ang kanyang karapatan at masigurong hindi na mangyayari ang ganito sa ibang mamamayan. Bilang kompensasyon sa naging pinsala, binigyan siya ng institusyon ng bagong sasakyan na may mas magandang specs. Ang pag-aabot ng susi ay ginawa sa seremonyal na paraan. Ngunit para kay Carla, hindi lang ito pamalit na bagay. Ito ay tropeo ng kanyang tagumpay. Patunay na inamin ng Estado ang pagkukulang nitong protektahan ang mamamayan at sinisikap itong itama. Ang lumang sasakyan ay hindi na maibabalik, ngunit ang bago ay simbolo ng bagong yugto ng buhay na malaya sa trauma ng nakaraan. Hinaplos ni Carla ang ibabaw nito sandali, nararamdaman ang lamig ng bakal na iba sa dati. Mainit ang pakiramdam ng kanyang puso dahil alam niyang hindi na sayang ang kanyang laban. Bukod sa material na danyos, tumanggap din si Carla ng psychological counseling upang mapaghilom ang trauma mula sa karahasan at banta sa buhay na naranasan niya. Kahit na pisikal siyang malakas dahil sa pamana ng anting-anting, sa mental na aspeto ay tao pa rin siyang nakakaramdam ng takot at pagkabigla. Ang mga sesyon ng counseling ay nakatulong sa kanya na iproseso ang emosyon, paghiwalayin ang kanyang pagkatao bilang mandirigma mula sa kanyang pagiging ordinaryong tao. Natutunan niyang makipagbati sa alaala ng apoy at karahasang humampas sa kanya. Ang masamang alaalang iyon ay dahan-dahang naging bukal ng permanenteng lakas ng loob. Ang suporta ng pamilya at malalapit na kaibigan ay dumaloy ng walang patid, pinoprotektahan siya mula sa negatibong epekto ng labis na atensyon ng media. Ang tagumpay ni Carla ay hindi lang tungkol sa danyos o pagkilala, kundi isang tagumpay na moral na naramdaman ng maraming tao. Siya ay naging simbolo ng paglaban sa pang-aabuso, naging inspirasyon sa lipunan na maglakas loob na mag-record at mag-report ng mga kotong sa kalsada. Ang kanyang kaso ay naging batayan, nagpamulat sa maraming tao na ang pananahimik ay hindi opsyon kapag kaharap ang kawalang katarungan. Bumalik si Carla sa trabaho at sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ngunit ngayon ay mas nakataas na ang noo. Sa tuwing dadaan siya sa lugar ng insidente, hindi na siya nakakaramdam ng takot. Ang kalsadang iyon ay naging saksi ng kanyang tapang. Dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay. Kahit minsan ay nakikilala sa publiko bilang babaeng lumaban sa kurakot na pulis, sinasalubong ito ni Carla ng magalang na ngiti at pagpapanatili ng distansya. Tinanggihan niya ang maraming alok ng exclusive interview at tukso ng pagsikat. Para kay Carla, ang pangyayaring iyon ay hindi entablado para magpasikat. Isa lamang itong aksidente ng kasaysayan na pumwersa sa kanya na ilabas ang kabilang anyo ng kanyang sarili. Pinili niyang bumalik sa simpleng buhay, magtrabaho, makipagkwentuhan sa mga mahal sa buhay, at namnamin ang mga araw na walang kamera. Ang kanyang itsura ay nanatiling simple gaya ng dati. Ngunit, may isang bagay na nagbago ng malalim sa kanyang pagkatao, ang kanyang ugnayan sa pamanang lakas ng anting-anting. Gabi noon sa kanyang tahimik na apartment, nakatayo si Carla sa harap ng salamin, tahimik na tinititigan ang kanyang refleksyon. Tiningnan niya ang kanyang dalawang palad, inaalala ang mainit na pakiramdam ng baliin niya ang kamay ni Kapitan Arman at patumbahin ang mga salarin sa kalsada. Ang lakas na iyon ay totoo, nakakatakot at nakakaakit gamitin muli. Ngunit batid ni Carla na ang ganoong kalaking kapangyarihan ay mabigat na responsibilidad, hindi bagay na ipinagyayabang. Kung malalaman ng mundo ang kanyang kakayahan, hindi na magiging tahimik ang buhay niya. Maaari siyang tugisin, pag-aralan, o gamitin ng mga taong uhaw sa kapangyarihan. Sa buong pagkukusa, nagpasya si Carla na patulugin muli ang bisa ng anting-anting sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at daluyan ng dugo. Isinara niya ito sa pamamagitan ng meditasyon, kinandado ang mga daluyan ng enerhiya sa kanyang katawan, at nangakong ang lakas na iyon ay gigising lamang kung ang kanyang buhay o buhay ng kanyang mga mahal ay talagang nanganganib. Ayaw ni Carla na maging bayani ng kalsada o makabagong mandirigma. Gusto lang niyang maging malayang babae na kayang protektahan ang sarili. Ang sikreto kung paano siya nakabangon ng walang galos matapos ang karahasang dinanas niya ay nanatiling misteryong medikal na hindi nalutas, isang hiwaga na hinayaan niyang manatiling walang sagot. Ang kwento ni Carla at ni Kapitan Arman ay dahan-dahang naging urban legend sa lungsod. Ikinukwento mula sa bibig ng isa papunta sa iba sa mga kapihan at tambayan.
Inaalala siya ng mga tao bilang kwento ng tapang ng isang sibilyan ang hindi nalalaman na may bahid ng pamanang agimat sa likod nito. Payapang isinara ni Carla ang kabanata ng kwentong iyon. Humakbang siya sa balkonahe ng kanyang apartment, tinitigan ang ingay ng lungsod sa ibaba ng may tipid ng ngiti. Alam niyang sa likod ng kapayapaan ng kanyang mukha ay nakatago ang lakas na natutulog. At para sa sinumang may masamang balak sa hinaharap, mabuti pang magdasal sila na huwag na itong gisingin sa ikalawang pagkakataon.